At panghuli, pasalamatan natin ang Diyos dahil tayo ay malayang magpuri at sumamba sa Kanya. Ipanalangin natin na hindi natin baliwalain ang kalayaan na ibinigay niya sa atin at piliin natin na purihin siya sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon. Let us pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan ka namin sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito. Salamat po sa masarap na pahinga. Salamat po, Panginoon, sa init ng araw. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng lahat ng taong narito ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, for we are here and we are free to worship you. Dalangin po namin na patuloy niyo po kaming bigyan ng wisdom as we know you more, Father, through our 40 days disciple-making campaign. Dalangin ko rin po ang commitment and consistency ng bawat isa rito, Panginoon. And I pray, Father, that we would really have a deep understanding of what and who you are in our lives, Lord, through this material. May everything that we do bring you glory, Lord. In Jesus' name we pray, amen.
Amen. Good morning, Impact Church. Amen. We praise the Lord that alam natin na itong Sunday na ito ay ang everybody's birthday. So happy birthday everyone. Happy birthday. Batiin po natin yung mga katabi natin, yung mga nasa harap natin ng happy birthday. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat. We praise the Lord for He is good and His love endures forever. That in every generation, He is faithful. He is true to His words. At ganun po kabuti. At ganun po kadakila ang ating Panginoon. Siya ay tunay na tapat. Siya ay hindi nahuhuli. Kaya nararapat lang na Siya ay papurihan natin. Tayo po muna ay manalangin bago tayo umawit ng mga papuri sa Kanya. Panginoon, maraming salamat, Lord, for each and every blessing comes from you, Father. We thank you, Lord, for we are able to enjoy your faithfulness, your goodness, Father, in our lives. We have seen how you are moving, Lord, moving in the lives of each one, moving in this church, Panginoon. And we thank you, Lord. We are amazed. And we cannot thank you enough, Father. Words are not enough to thank you, to describe how wonderful, how great you are, and how loving you are, Lord. We thank you, Lord, for each and every day. For every day is a blessing, Father, that comes from you. It's your grace, it's your mercy. That's why our lives, Lord, we lift our lives to you. We praise you. We honor you, Lord, now and forevermore. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let's sing it one more time. Praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. God, we praise you. God, we praise you. Praise God for all that He has done. Praise Him for He has overcome. The grave that's beaten, love has won. Praise God, our Savior Christ the
The Lord is good, amen? And we thank you, Father, for your goodness, for your faithfulness, for your wonderful grace. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We thank you, Lord. We thank you, Father, because you picked me up. You turned me around. You placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Whoa, amen. Whoa. One drink into the night, wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. Oh, and I try with all my might, but I just can't bring the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Amen. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Come on, you picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he picked my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, and we shout it out. I thank God. Amen. Whoa, is that? I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. Whoa, so long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep it moving. No, you ain't welcome here. What was that? From now till I walk the streets of gold, I'll sing about you, save my soul. This wayward son has found his way back. Oh, come on, you pick me up, you turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I let's shout it up. I thank God. Another one, I am free, I am free, I am free. Heaven gain another one, I am free, I am free, I am free. Come on, heaven gain another one, I am free, I am free, I am free. Heaven gain another one, I am free, I am free. Heaven gain another one, he said. Heaven gain another one. I am free. I am free. I am free. Heaven gain another one. I am free. I am free. I heaven gain another one. I am free. I am free. I am free. Heaven gain another one. I am free. I am free. I am free. Turn me around, place my feet on solid ground. And I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because you picked me up, you turned me around, you placed my feet
standing on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank you. Shout it out. I thank God. Amen. Oh, shout it out. I thank God. I thank God. Amen. God is good, amen. And there are so many names in the Bible about Jesus Christ. But one of my personal favorites is that He is our Jehovah Jireh. Means that He is our provider. God is our provider. And He provides every needs that we have. He knows every need that we have. And it's true that He is more than enough. Siya ay sapat na at higit pa sa ating mga buhay. And today we are going to declare this with this wonderful song, that He is our Jireh and that He is enough. That He is more than enough. And we will sing a new song declaring of who He is and how wonderful He is. And sabay-sabay po natin kantahin ito. It goes like this. Jireh, You are enough. Amen. Jireh, You are enough. Yes, Lord. And I will be content in every circumstance. You are Jireh. You are enough. Let's sing it one more time. Jireh, amen. You are enough. You are enough, Lord. Jireh, You are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh. Than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Oh, going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to hold me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Sing Jireh, and Jireh, You are enough, Lord. Jireh, You are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, You are enough. Forever enough, always enough, more than enough, Lord. Forever enough, always enough, more than enough. He is. I don't wanna forget how I feel right now on the mountaintop. I can see so clear what it's all about. So stay by my side till
the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Singing Jireh, Jireh, you are enough. Yes, Lord. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. More than enough, forever enough, always enough, more than enough. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know where you've spoken. I'm already loved more than I could imagine, and that is enough. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I can imagine. And that is enough. That is enough. That is enough. You're enough, Lord. That is enough. You're more than enough, Lord. That is enough. We sing Jireh, Jireh, you are enough, Lord. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are Jesus, we praise you, Lord. If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more will He love you? If He dresses the lilies, How much more? if He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more will He love you? How much more Does He love you? How much more will He love you? How much more does He
Spirit, move in this place. And we thank you, Lord, for every need you have provided for us. We thank you for your faithfulness. In times that we are down, in times, Lord, that we don't know where to go, help us, Lord, to always look up to you, to put our hopes in you, Father, to trust you that you are working and you never stop working, Lord. And we thank you, Lord, for you look at us with so much beauty, with so much love, with so much grace. We thank you, Father, for letting us feel and know that we are precious in your sight, Lord. We love you, Lord. We praise you and we honor you. We glorify your name, Lord. May your name be lifted up in this place, in our hearts, in our country, in the world, Father, in the whole universe, Father. We'll lift your name up. We'll bow down and say and know that you are our God, the King of Kings, the Lord of Lords, our Father, our good, good Father. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. 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 Makakaupo na po tayo lahat. Amen. Indeed. He is our Jireh, our great provider, and He is more than enough. Alam niyo po, parang bitin po yung palakpakan natin kanina para po ibalik ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Pwede bang isang malakas na palakpakan? Yan, para sa ating Panginoon. Tunay na siya ay dakila at siya ay mabuti. And happy birthday po sa ating lahat. Aside from tayong lahat po ay nagse-celebrate ng ating birthday, today ay birthday din po ni Janice Belen. Asan si Janice? Andiyan si Janice. Janice Belen ha, hindi Janice de Belen. Okay, happy birthday Janice. Yan. And sa May 8 naman po ay si Kuya Pipoy Batario. Happy birthday Kuya Pipoy. And syempre magse-celebrate din ng kanilang wedding anniversary. Sa May 6, yan po ay si Tatay Rolly at si Nanay Marcel Serono. Andito si Nanay Marcel, nasa likod. Yan. And sa May 8 naman po ay si Daddy Rain at si Mami Badet Herradura. Ayan. Sabi nga po, sweeter. May your relationship be sweeter as the years go by. And patuloy nating pinapasalamatan ang Panginoon sa kanyang ginawa sa pamamagitan po ng ministries natin dito sa ating simbahan. Yan. Thank you Lord dahil natapos na po ang ating basketball clinic at yan po ay dinaluhan ng 88 players. Yan. Palakpakan naman dyan. Yan. 88 players po ang naka-attend dyan. And syempre, personal po, nagpapasalamat ako dahil ako ngayon ang worship leader. Salamat po. Ramdam po namin ang inyong panalangin para po sa ating very first VBS. Yan. At meron tayong 68 na students na nakagraduate. Actually, 74 po ang nag-attend pero 68 lang po ang nakagraduate at nakakomplete ng 3 days po. Yan. Salamat po sa mga nag-support financially, nagbigay ng kanilang money para po dito, nag-pray, at syempre yung mga nag-volunteer din po para magbantay sa ating mga bata. Maraming salamat po. And syempre, pinapasalamatan din po natin ang Panginoon sa patuloy na ministry natin dito sa Malasakit Ministry Batch 3. Patuloy na nagpapasalamat sa mga volunteers natin na hindi nagsasawang umattend twice a month, no, na i-meet yung ating mga
malasakit members. Yan. And syempre, eto naman po ay meron pa tayong mga natitirang activities para sa month ng May. Ayan, May na. Ayan. Syempre, ang ating basketball camp, yan po ay gaganapin sa May 15 to 16 at hindi lang po dito sa Manila, kundi yan po ay gaganapin sa Nueva Ecija. Yan. At ma-experience nila ang ganda ng Nueva Ecija Coliseum. Yan. So, samahan natin sila sa panalangin as they go sa Nueva Ecija sa May 15 to 16. And syempre, ang ating worship night, Uplift Worship Night. Sa Friday po ay meron tayong Uplift Worship Night at sa May 23. Ayan, wag po natin kakalimutan and makijoin po tayo sa ating sama-samang pag-aawitan sa ating Panginoon. And syempre, ayan, part din po ng ating worship service sa umagang ito ay i-worship natin ang Panginoon sa pagbibigay po ng ating tithes and offering. Sabi po sa Corinthians 9:7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa itinakda ng kanyang puso, hindi ng malungkot o napipilitan sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Impact Church family, tara po at ibigay natin ng may masayang puso ang ating tithes and offering para kay Lord. There's no trace of me as you lead me before your throne. Your Majesty, it's you I see as I sing here before your throne. Before your presence, we bow down. Before your throne, you're so. Good morning, everyone. Let's try to settle down sa likod as we start this celebration, remembrance of who God is and what He has done for us. Alam, kinanta po natin yung Jaira, no? He says, He is enough. You know why God is enough? Let me read Ephesians chapter 2, verse 4 and 5. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace we have been saved. It's only by grace that we are saved. Grace that we are saved. Enough po ang Diyos kasi sobra-sobra po yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Sobrang yaman po ng grasya at mercy ng Diyos, kaya po tayo buhay ngayon. Kaya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Today, we do this celebration, this holy celebration, dahil una in-institute siya ni Jesus Christ during the Last Supper that He had with His disciples. For us, for them, for us, now, to remember, tandaan po natin na tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y mahal ng Diyos, higit sa lahat, sapat siya sa lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Sinabi rin po ni Apostol Pablo na kailangan siyasatin natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Bago tayo tumanggap ng mga elementong ito. So the praise and worship the organist sing, play. Let's come before the Lord. Let's come before Him. Declare our anxieties. Declare our iniquities, yung ating pong mga kasalanan sa Panginoon.
Sabi po ng kanyang salita, siya po ay tapat na magpapatawad sa mga kasalanan natin kung tayo po ay hihingi ng tawad. There is a truth older than the ages. There is a promise of things yet to come. There is one born for our salvation, Jesus. There is a light that overwhelms the darkness. There is a kingdom that forever reigns. There is freedom from the chains that bind us. He is Jesus, Jesus, who walks on the waters, who speaks to the seas, who stands in the fire beside me. You are like a lion, he bled as the lamb, he carries my healing in his hands. Jesus. There is a name I call in times of trouble. There is a song that comforts in the night. There is a voice that calms the storm that rages. He is Jesus, Jesus, who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands in the fire beside me. He roars like a lion, he bled as the lamb, he carries my healing in his hands. Jesus, Messiah, my Savior, there is power in your name. You're my rocket, my Redeemer. There is power in your name, oh Messiah, my Savior. There is power in your name. You're my rocket, my Redeemer. There is power in your name, in your name. You walk on the waters, you speak to the sea, you stand in the fire beside me. You roar like a lion, you bled as the lamb, you carry my healing in your hands. Jesus, there is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. Let's all rise. Tunay nga po, walang katulad ang Panginoong Jesus. Siya na Diyos nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay, nabuhay muli para sa ating mga kasalanan.
Naalala po natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang walang hanggang pag-ibig, kanyang sapat na pag-ibig ngayong araw na ito. For what I received from the Lord, I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it. He said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Let's remember the Lord Jesus Christ together. In the same way, after the supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let's remember the Lord Jesus Christ. For when we eat the bread and drink the cup, we proclaim the Lord's death until He comes again. You know, Jesus is coming again. And He's coming for all of us who loved Him. He's coming for all of us who believed in Him as our personal Lord and Savior. Let us pray. Father, we thank You for Jesus. We thank You that He is enough. We thank You that You are enough. Lord, we thank You for this celebration, that we can celebrate our salvation because of Your goodness, because of Your great love. Father, we thank You that You see us not as sinners, but by the blood of Jesus Christ, You see us as Your children. Nakikita Mo po kami bilang Iyong mga anak. Anak na may kailangan, anak na may mga pagkukulang sa iyo, ngunit patuloy mong minamahal. Panginoon, tulungan Mo po kami na sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, sundin Ka namin bilang aming sukli sa walang hanggang pag-ibig na Iyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Panginoon, palakasin Mo ang aming pananampalataya sa araw-araw ng aming buhay. Nawa na lagi po naming isipin na Ikaw lamang ay sapat na. Hindi Mo kailangan ang aming mga dangal, ang aming yung mga tama lang sa buhay namin. Pero kailangan Mo ang isang puso, Panginoon, na patuloy na sinasaliksik Ka, hinahanap Ka, sapagkat tunay nga, O Diyos, Ikaw ay sapat. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa selebrasyong ito, sa pagpapaalala muli sa amin na Ikaw, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami pwedeng mabuhay ng walang hanggan. Pinupuri Ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen at amen. Makakaupo na po kayo. Mic test 1 2 3. Check. Check. Mic test 1 2 3. Check. Good morning, everyone. Napansin nyo ba ang inyong mga paligid? Anong nakikita nyo? Hindi po jellyfish yan, ha? Yan po ay design na napakaganda.
Gusto nating pasalamatan si Pastor Olim and all of the young adults na nag-prepare nito. Palakpakan natin sila. That is in preparation of our everybody's birthday today. At lahat ng volunteers, syempre, na tumulong. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga yun, pero tumulong sila para maisaayos ito. Kahit mamaya, kung nakakuha po kayo ng envelope ninyo, magbibigay po tayo para sa ating everybody's birthday. Yan. Kung wala pa, may mga ganito po sa mga ushers. Pwede po kayong kumuha. After po ng message ko, gagawin po natin yan. Nakalimutan lang pong batiin, pero meron po tayong mga bisita ngayong umagang ito. Si Nikki Sheen. Nikki, where are you, Nikki? Ayun, si Nikki. Ay, okay. Friend ni Princess, tama ba? Okay, very good si Princess. Palagi nag-i-invite ng kanyang friend sa church. At ganun din naman si Justin Lee Viray. Justin, katabi ni Zach nandun. Nag-attend siya ng basketball clinic natin at ngayon naman ay nag-attend siya ng ating church. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Okay, so, ngayong umaga, pag-usapan natin ang kamamahang pananampalataya. But, alam nyo, itong linggong ito, medyo nag-struggle ako. Nag-struggle ako physically. Kasi unang-una, inubo ako, grabe yung ubo ko. First time ko na very dry yung cough ko na hindi ako nakatulog ng maayos for 2 days. Ibig sabihin, yung patulog na ako, every time na higa ako, matindi yung ubo ko. And then, the day after that, konting idlip lang, pero nagigising ako sa ubo ko. And sabi ko, grabe, ang hirap pala. No? Ang hirap talagang may sakit eh. Tapos pagkatapos nun, hello? May tumatawag ba sa akin? So pagkatapos nun, sumakit naman yung paa ko. Dahil yung classmate kong si Jaet, na may gout, parang nagbabadya at nahirapan akong maghakbang. Sabi ko, patay, paano ba to? Saktong-sakto, magpipreach ako sa Sunday, sabi ko. Tapos, siyempre, kailangan ko uminom ng gamot. Salamat sa mga nag-advise sa akin kung anong inumin na gamot. Si Doc Angel, ganun din, nag-advise sa akin. So, nung Sabado naman, Friday, I was trying to rest after kong maglaba. May nag-doorbell sa bahay. At dahil parang naiidlip ako noon, bigla ako na parang naalipungatan na tatayo. Pagtayo ko, yung lower back ko naman yung talagang signs of aging na talaga to. Oh. Sabi ko, ano ba yan, Lord? Parang lahat na lang yata, parang nakuha ko na masakit na ngayong linggong ito. And actually the night where I was really feeling down because of yung aking physical condition, it reminded me of the sermon that I was doing. Kaya sabi ko, hindi ito nakita ni Becca, natutulog na sila. Tumas talaga ako naman, sabi ko, Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob, sabi ko, Lord, heal me right now. And I believe that you will heal me, Panginoon, from my sickness. And the faith that I have in you, alam ko, patatayuin mo ako sa stage so that I can preach on Sunday. And praise the Lord, God healed me. Palakpakan natin ang Panginoon. We reach a point of desperation sa buhay natin kung saan parang talagang wala na tayong ibang mapupuntahan kundi ang Panginoon. Tama? And we call God for help. We ask God for help. And even for a miracle sa buhay natin na hindi na natin makontrol talaga. No? Wala na tayong magagawa. Only God can do something about it. Ang Panginoon lang. Ganun din ang makita natin sa story natin this morning. At kung alam niyo yung picture na yan, familiar kayo, baka alam niyo na kung anong story natin this morning. A desperate person who needed God's healing sa buhay niya. Let me read the scripture para makita natin yung story ngayong umaga. Ito po yan sa Magandang Balita Biblia. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao. Kaya't halos naipit na siya
Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taong nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang yung kanyang damit, gagaling na ako. Agad nang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang alagad. Nakita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid nyo. Bakit ba nyo tatanong kung sino ang humipo sa damit nyo? Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Ang ganda ng story, ano? This is a story actually within a story kasi may story pa doon sa dito. Bakit? Kasi kung babalikan nyo po yung verse 21 to 23, yung 3 verses before nitong passage na to, hinahabol at hinahanap ni Jairus si Jesus. Ayan si Jairus. No? Siya yung isang synagogue leader o sa panahon natin ngayon marahil isang pastor katulad ko. Yan. Kasi nagsiserve siya sa temple or sa templo ng Panginoon. Ang anak niyang babae ay malubhang may sakit. May sakit na malubha at actually malapit ng mamatay kung hindi malulunasan. Kaya nagmamadali itong si Jairus na hanapin si Jesus. Naniniwala kasi siya na si Jesus ang Messiah, si Jesus ang Savior, si Jesus ang healer ng mundo. Kaya nung makita niya si Jesus, nagmakaawa si Jairus at sinabi, Panginoon, delikado na po ang lagay ng anak kong babae. Please, sumama po kayo sa akin at ipatong po ninyo ang inyong kamay sa kanya upang gumaling siya at mabuhay. Kaya nga, nung sinabi yun ni Jairus, sumama si Jesus sa kanya. So ito po yung context actually. No, ito yung nangyayaring una. So sa habang papunta sila Jesus, ang kanyang mga disciples at si Jairus pauwi ng kanilang bahay, nangyari itong kwento na binasa natin. Yung babaeng dinudugo ng 12 taon. Yan. So, napansin nyo na, ito ay kwento sa loob ng isa pang kwento. Ang ganda, di ba? So, pag 12 years na dinudugo, ibig sabihin, yung menstruation niya, or may bleeding siya, no, na hindi tumitigil. Usually kasi, di ba, pag monthly period, tumitigil yan. Alam ng mga lalaki yan. Ay, mga babae pala. Okay? At nung narinig ito, nung narinig ng babae na nagbi-bleed na si Jesus ay paparating, naisip niya na ito na yung chance ko. Kasi matagal na ako may sakit eh. Ito na yung chance ko na pagalingin ako ni Jesus kasi narinig ko na nakakapagpagaling si Jesus. So sobrang tagal na yun, talagang desperado na siya kasi lahat na ng pera niya, nagastos niya. Sabi dito sa, di ba sa kwento, narinig niyo ba? Kanina binasa natin, di ba? Naubos na yung kanyang pera, papapagamot, pero lalo pa siyang lumalala. Nung narinig niya, nakipagsiksikan siya sa mga tao, nakalapit siya hanggang sa mahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus at bigla siyang gumaling. Magic? Miracle. O sabihin niyo, magic eh. Miracle, hindi ba?
biruin mo, yung laylayan lang ng damit ni Jesus, gumaling na siya. So nahawakan niya, kagad siyang gumaling, at sabi ni Jesus, di ba, pinagaling ka ng faith mo o ng pananampalataya mo. Ang ganda ng story. So, pero, meron pa tayong makikita dito, let's dig in deeper dun sa story, sa narrative na to, para makita natin ano pa yung pwede nating matutunan mula dito. Okay. So, may tatlong bagay na gusto ko mag-focus tayo dito. Una, pinagaling ni Jesus or pinapagaling ni Jesus ang lumalapit sa Kanya. Pinapagaling ni Jesus ang lumalapit sa Kanya. Bakit mahalaga yung paglapit? Yun yung tanong. Bakit nga ba mahalaga yung paglapit? Kasi kung aaralin natin mabuti yung context na itong story, madidiscover natin na ang sabi sa law, Jewish law, actually, kung babalik ka sa Old Testament, dito nag-ugat to, yung Levitical law. Ang sabi, kung ikaw ay may bleeding, hindi dito kasama yung mga lalaki ha, yung mga babae lang. Okay. Kapag ikaw may bleeding na beyond your menstrual cycle, ang tawag sa iyo, ceremonially unclean. Madumi. At hindi ka pwedeng makihalubilo sa mga tao dahil ceremonially unclean ka. Kailangan ko munang magpalinis sa templo. Okay? At sa Diyos. So, ang resulta pala nito ay ganito. Dahil 12 taon na dinudugo ang babaeng ito at meron siyang sakit na ganito, kakaiba. No? Ang resulta ay, take note, ihihiwalay siya sa asawa niya. Aray ko po. Kasi, ceremonially unclean siya. Okay? Ihiwalay. Pangalawa, tatanggalin din siya sa sarili niyang bahay. Aalisin siya, kasama yung mga anak at hiwalay siya. Hindi siya pwedeng sumama. Hindi siya pwedeng tumira sa bahay niya. Aray ko po. Pangatlo, socially exiled siya or quarantine. Alam natin yung quarantine kasi di ba? So yung mag-isa ka lang, yung isolation, may isolation room, kung may ganon, nandun siya. Bawal siya makisalamuha sa iba kasi pag hinawakan niya yung iba, magiging unclean na din yung hinawakan niya. At kailangan magpalinis ulit. At number 4, excommunicated siya sa mga social gatherings, katulad ng mga birthday party, wedding, binyag, libing, ano pa, outing. Including yung worship sa temple. Biruin mo, may sakit ka na nga, ipinahiwalay ka sa mister mo, ipinahiwalay ka sa mga anak mo, sa bahay mo, isolated ka, at hindi ka pa pwedeng mag-worship. Can you see how devastating this is sa isang tao na may sakit in their time? Napakalaki ng implications ng sakit. Hindi naman niya ginusto yung nangyari sa kanya. Kaya lang, imagine mo kung ikaw to, anong mararamdaman mo? Or, sabihin na natin, sa mga lalaki, ibang sitwasyon naman, pero kung tingnan lang natin dun sa basis na pinahiwalay ka at bawal kang makigather, bawal kang pumasok sa church. O, yung mga dinudugo dyan, bawal papasukin. Harangin dyan sa Ganon. Yung suffering ng babaeng ito ay hindi lang actually physical. Ang nangyari is, it's also emotional, it's also social because yung pakikisalamuha niya, and spiritual because she cannot worship God in the temple. At nagustuhan ko kung paano dinipict nung Chosen. Kung panoorin nyo sa YouTube, yung Chosen, ang ganda nung account na to. May dala siyang malaking bag at nandun yung mga cloth niya na merong dugo. At kailangan niya maglinis dun sa river, maglaba. Also, not only dun sa mga garments niya, pero yung
extra biblical to, pero parang naglo-laundry siya para sa iba. So, ang nangyari, nung natapos niya na yung laundry at binigay niya dun sa lalaki para maka-earn siya ng pera, di ba, nagastos niya na lahat ng pera niya para sa pagpapagaling niya, pero walang nangyari. So, kailangan niya mag-earn. Dinala niya yung nag-laundry siya, tapos nakita na may dugo na dumaloy sa kanya. Ay, sabi nung, unclean ka, umalis ka, lumayas ka dito, hindi kita babayaran, lumayas ka. Ganon katindi yung sitwasyon niya. In short, hindi siya pwedeng makahalubilo. So, kung babalik tayo dun sa pinag-uusapan natin, bakit importante yung paglapit niya? Kasi bawal siyang lumapit sa mga tao at bawal din siyang lumapit kay Jesus. Naiintindihan? So, all of this are the implications. Bawal niyang gawin dahil siya ay unclean. Kaya, naging creative yung mind niya. At ang sabi niya sa sarili niya, hindi ko kailangan makihalubilo sa kanila, sisingit ako, gagapang ako, lulusot ako, gagawin ko ang lahat, mahawakan ko lang yung dulo ng damit ni Jesus, gagaling na ako. You see, the sense of desperation. Do you feel how she was suffering enough that pushed her to really lumapit kay Jesus? Sometimes in our life, because we are too confident to our situation, hindi na tayo marunong lumapit sa Panginoon. Iniisip mo din ba na katulad ng babaeng ito na dinudugo na hindi ka worthy to come to Jesus? Because all the people around us judge you unworthy, no good, you're dirty, you're undeserving of the grace and the love that heals. Hayaan mo na sabihin ko ngayon, sa iyo ngayon, na kaya kang pagalingin ng Panginoon. Amen? Lumapit ka sa Kanya. At hindi lang physical healing ang maaari mong matanggap, but also emotional healing, but also social healing, but also spiritual healing sa buhay mo. Pero I must warn you, dahil yung story na to can also be seen in like a spiritual depiction of our true spiritual condition. Anong ibig kong sabihin? Ibig sabihin nito, mahalin tulad natin na yung babaeng ito na may karamdaman, yung karamdaman na nasa kanya ay yung kasalanan. Ito yung ginagawa ng kasalanan na meron tayo sa buhay natin. Sin separates us from the people that we love. Totoo ba, Pastor? Sin separates me from the people that I love. You see, it starts with lust, pagnanasa. And then it maybe translates to pornography. And then sexual desire. And then after that, fornication or adultery. What do you think is the result? Separation. Tama? For example, the sin of covetousness. Naiinggit ka. Matindi yung inggit mo. Anong re-resulta nun? Greed. Greediness. Envy. Naiinggit ka eh. Anong resulta nun? Theft. Mangunguha ka na ngayon. Magnanakaw ka o mang-hold up ka. Diba? Lalo na yung mga nanonood ng probinsyano ngayon. Kinidnap si Tanggol. Ay, probinsyano ba yun? Ang galing nyo. You see, pag nanonood ka, inisip mo na parang okay lang, mabait naman sila, pero kailangan nilang mag-kidnap kasi nakakulong yung anak nila, kailangan nilang we justify the things that are wrong because ang tingin natin yung motibo nun tama naman. Pero it's all disguised with the sin that leads you to do it,
And the ending is destroys your life. Ang sabi sa Colossians 3:8, but now you must also rid yourselves of all such things as this: anger. Sorry, Lord. Rage. Sorry, Lord. Road rage. Napakadaming road rage. It affects our relationships. It affects our soul. Para siyang cancer na unti-unting pumapatay sa pagkatao natin. Like the sin, like the sickness of this woman na pinoportray natin ngayon. Sabi nga natin, yung sin yun na nag-separate sa kanya, it labels us unclean, especially in our own heart, because it robs us from our confidence to come to God, na lumapit sa Panginoong Diyos. Ang nakakasira sa kumpiyansa natin para lumapit tayo sa Panginoong Diyos ay kasalanan. Ay, ayoko nang lumapit kay Lord, makasalanan ako. Ay, ayoko nang magsimba kasi nakakupit ako sa nanay ko. It separates us from God. Pansinin nyo, di ba? Yung nalulong sa kasalanan, addictive, it isolates us from the Master and from even other believers. It disconnects you. Napapalayo tayo. Nang napapalayo. Lalo kung na-offend ka sa church, ayaw mo na mag-church. And that is the goal of the enemy sa buhay natin. To isolate us from the congregation, the fellowship. Kaya nga meron akong depiction dito. Ay, okay na yan. Oh. Nanonood ba kayong National Geographic? Wala na pala yun. Basta sa Netflix. Ganito yung depiction ng isolation na scheme ng kaaway. Yung mga predator, di ba merong tinatawag na herd? Yung grupo ng mga, yan, yung ano na yan, yung nasa gitna, kinakagat na yan. Wild beast ba yan? Oo, yun. Basta. Hindi naman yung mga, anong tawag sa hayop na yan? Hindi ko rin alam eh. Cheetah. Hindi naman niya susugod dun sa gitna ng maraming, di ba? Wild beast. Eh di kawawa siya. Tama? So ang gagawin niyan, ng mga cheetah na grupo, ipipress nila yung herd para tumakbo at merong isa na mahina, isa na bata pa, isa na bata pa sa pananampalataya, isa na nangihina, isa na may sakit. At pag napahiwalay siya, susunggaban siya ng isa, at ng isa pa, at ng isa pa, hanggang sa ma-overwhelm siya at mapatay siya ng predator. In the same way, brothers and sisters in the Lord, if you separate yourself from the church, you are an easy target to the enemy. If you think that because you are hurt, if you think that because you are in pain and you want to isolate yourself, you are an easy target of the enemy. Because there is always strength in numbers. Golden State ba yun? Strength in the Lord. In the community of faith. In the saints. Bakit? Sa Bible study sasabihin, kamusta ka na? Anong pwede kong magpag-pray para sa'yo? Doon ka lalakas eh. Kahit na nakakasawa na. Diba? Ang bungad palagi sa small group Bible study. Anong prayer request mo, kapatid? Bakit? Kasi doon ka pwedeng ipanalangin ng kapatid mo. Kung hindi ka mag-small group, kung hindi ka mag-Bible study, paano? So, in application, may oras pa ako. I-deal mo kaagad if may symptoms
na ng lingering sin sa life mo. Yung parang napapaulit-ulit mo na, hindi mo na mabitawan. Ipadil mo na yan sa Panginoon. Yung unforgiveness mo, yung galit mo, ipadil mo na yan sa Panginoon. Yung mag-isa ka lang at ginagawa mo yung bagay na hindi tama, ipadil mo na yan sa Panginoon. Habang maaga pa. Pangalawa, pinapahalagahan ni Jesus ang nananampalataya sa Kanya. Okay? Yung verse natin, nabasa naman na natin yan kanina. Okay? Huwag muna tayo dyan. Napaka-famous ng story na to eh. Marahil most of you have heard this. Pero makikita natin ngayon yung point of faith ng tao sa paligid ni Jesus. Sino yung mga may faith sa kanya? Una si Jairus, itong story within the story. Si Jairus kasi, di ba, dahil nga yung mamamatay na yung anak niya, may faith siya. Pati yung babae na bleeding, hindi naman pinangalanan, pero siya yon. Pero I want us to see yung isang theological concept in this account na medyo maganda at naka-excite sa akin. Ano ibig sabihin nun? Tumigil at pinahalagahan ni Jesus ang babaeng ito. Bakit? Yun din yung tanong ko actually nung inaaral namin to sa pastoral team. Tumigil siya. Huminto si Jesus. No? Unang-una, unclean siya. Pangalawa, nagmamadali na sila eh. Ang sabi nga ni Jairus, mamamatay na yung anak ko. Pumunta na tayo sa bahay namin. Eh bakit titigil si Jesus? Bakit siya ihinto? Because every second counts dun sa buhay ng anak ni Jairus, bakit kailangang huminto ng Panginoong Jesus? Baka pati yung mga disciples iniisip, Lord, bilisan mo na. Ang sabi kasi, sino yung humawak sa akin? Sabi, sino yung humawak sa akin? Ang sabi ng mga disciples, Lord, huwag mo nang intindihin, ang dami na nga dito, nagsisiksikan na nga yung mga tao, hanapin mo pa kung sino yung nakahawak sa'yo. Tsaka nagmamadali na tayo, marahil yun yung iisip ng mga disciples. Pero kung siguro si Jairus, nasa panahon natin ngayon, baka sinabi niya, Jesus, sumakay na tayo ng ambulansya para mabilis. Di ba? Ang bilis, makarating tayo kagad dun sa Alala ko nga yung Korean Netflix series. Yung doktor na magaling gumamot, yung trauma code. Sino nakanood nun? Trauma code. Konti lang. Sige, wag na nating isipin yun. Lagi kasi siya nagre-request ng helicopter para mabilis yung mga pasyente. Oh, ayun, naubos tuloy yung budget ng ospital. Anyway, at the point of the story, we need to understand that time is of the essence sa kanila. So why did Jesus stop? Why? Who wants to answer? Hindi pala klase ito. Why did Jesus stop? At this point, we need to understand this. It was a moment of faith. Listen, it was a moment of faith so great of a faith that it moved heaven and earth. Ito lang yung account na lumabas yung healing power ni Jesus Christ sa katawan niya without Him knowing the situation of the person or meeting or talking to the person first. Her faith caused Jesus to turn her way. Even if Jesus was walking this way, because of the great faith that she has, it caused Jesus to turn her way. Hindi ko po alam sa inyo, pero parang gusto ko rin po ng ganitong klaseng faith. Yung faith na magkukos kay Jesus to stop and give attention to the person in need. What a faith! Jesus kasi may sense of desperation and dependence to the person
nung person na yun to the Lord. Kasi marami pong tao ang tumatawag kay Jesus na Lord, pero hindi naman naniniwala sa kaya niyang gawin. Marami ang nakakaintindi o nalaman nila na si Jesus namatay sa krus at pwede tayong mamuhay na free from sin, pero they are still living in bondage. Di ba? Yung faith ng babaeng ito caused her to act against all odds. Yung halos talunan ka na, wala ka ng pag-asa, pero nung nakilala mo si Jesus, binago ka niya at yung pananaw mo sa buhay. Yung mabubuhay ka na kasalungat sa pananaw ng karamihang tao, na kahit hindi sila maniwala, alam mo sa sarili mo na kaya ng Diyos mo na kumilos sa buhay mo. Nung iba sasabihin, wag ka na dyan sa Christian church. Wala ka nang mapapala dyan. Pero ikaw, naniniwala ka, nakikilos ang Diyos sa buhay mo. O ito, ginawa kong illustration sa malasakit din kahapon. Katulad niyan, di ba? Masaya tayo ngayon. Buwan ng, anong buwan ngayon? Mayo. Actually, Abril pa lang. Maraming nag-graduation. Di ba? Ang dami ring nakapost. Ang sabi nga ni ate, na napagod yung daliri ko, congratulations. Wala ba lang paspageti dyan? Pero after the short celebration, anong meron? Enrollment na naman. Bayarin na naman. Kaway-kaway mga magulang. O yung mga estudyante, chillax lang. Pero yung mga magulang, kumakamot na. Enrollment na naman. Pastor, patay tayo dyan. Ang dami nating graduates actually sa church at magkakaroon tayo ng ano man tawag doon? Baccalaureate and recognize yung mga nag-graduate at papamarchahin natin sa labas. Hindi, joke lang. Hindi naman. Isang pamilya dito sa church, ang tinanong ko, sabi ko, kamusta kayong magkakapatid? Kasi magka-college na pala kayo. Tapos, sabay-sabay pala kayong magka-college. So, nung kinausap ko one Sunday, sabi ko, paano kayo mag-aaral niyan? Sabi niya, Pastor, alam niyo po, God is good kasi meron pong mga scholarship na possible na matanggap kami sa school. Yung isang kapatid ko, ganun din po. At yung isa sa public university, so ibig sabihin, mababawasan yung very minimal yung pwedeng bayaran. Ang sabi ko, praise the Lord. Amen? May paraan eh. Hindi ibig sabihin na parang wala ka ng pera, hindi na makakapag-aral yung anak mo. May paraan. At gumagawa ng paraan ng Panginoon. Ito nga, 3 magkakapatid, sabay-sabay college. Siguro kung isipin mo lang at nag-compute ka na, no? Baka magulantang ka at mahimatay ka. Pero kung magtitiwala ka sa Panginoon, alam mo na may gagawin siya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Actually, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi nung nag-aaral ako sa UP, nung ako ay kinder hanggang high school, halos libre yung tuition. Kasi nga, public university. No, libre. Tapos, nung nag-Bible school naman ako, meron kaming American friend, yung papa ko at ate ko, na nagbigay sa amin ng sponsorship. Praise the Lord talaga. Tapos, ate ko kasi nag-aral din sa Phibias. So, may scholarship din siya doon. Ako naman, nag-masteral din ako. Ganun din, meron ding scholarship. Ang kailangan ko lang gawin ay mag-serve ako sa school, dun sa library, maglinis, kung ano-ano dapat mong gawin. Pero, meron kang, gutom na ba? Ala ko gutom na. Meron kang gagawin. At even yung kapatid ko, meron kaming supporters from Hawaii na nagbibigay sa kanya. I'm just sharing this, kasi I would like to encourage you that God makes His way even if there seems no way. Amen? Na blessing talaga. And kami ni Becca, ayaw ko kanina praise and worship, medyo naiiyak kami kasi the Lord really is our
Jireh, Jehovah Jireh. We were computing yung tuition fee ng aming mga anak. Kasi pre-enrollment na. Hindi pa nga graduate si Ren, pre-enrollment na. And sabi namin, Lord, paano ba to? And then just last Friday, we received a major news and blessing na mayroong magsusupport sa aming mga anak. God is good. God is good. Kaya, application number 2, lumapit ka, manalangin ka, kausapin mo si Lord, and have faith na siya ay tutugon. Because this woman who was bleeding, alam niya na tutugon ang Panginoon. She had her faith. Lumapit siya sa Panginoon at siya ay sinagot ng ating Panginoon. And number 3, pinanunumbalik ni Jesus ang relasyon natin sa Kanya. Verse 34. Palibhasay, alam ng babae ang mangyayari, siya'y nanginig sa takot at lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. More than the physical healing that she received from the Lord, alam natin may purpose ang lahat ng bagay. Actually, kung isipin natin, we were also studying kasi yung life din ni Lazarus. Oo, binuhay si Lazarus ni Jesus, di ba? Di ba, nabuhay ulit si Lazarus? Pero, after niyang mabuhay ulit, ano mangyayari? Mamamatay siya ulit. Tama? So, lahat even ng miracle na paralyzed, blind, lahat ng pinagaling ng Panginoong Diyos, in the end, they will also die physically. Tama? So, in the end, we can say na, excuse me, it's more than just the physical healing that we need. Okay? It's more than that. Alam natin na mas importante yung spiritual relationship natin with God. Kasi yun yung mananatili pagkatapos ng buhay na ito. And, kagandahan dito, ito yung ni-restore ni Jesus sa kanya. Ang sabi niya sa English, daughter, anak. And how could someone say that kung lahat ng tao nagsasabi sa kanya, we don't care about you, you're exiled, you're unclean, you are no good, you have no worth in this society. But Jesus restored her and called her daughter. Anak. Ganon kabilis ginawa ni Jesus. Sabi nga ni Pastor Olim doon sa study namin, kung gaano katagal may sakit itong babaeng to, ganon din kabilis siyang ini-restore ng Panginoon. Which means, di ba, pinag-usapan natin kanina, makakabalik na siya sa kanyang asawa. Woo! Palakpakan. Makakabalik na siya sa kanyang mga anak, sa kanyang bahay. Makakahalubilo na niya ulit yung mga tao, mga kaibigan niya. Makaka-attend na siya ng birthday party, ng binyag. Makakapagtrabaho na siya ulit. Makakapag-worship na siya sa temple. Sobrang binago ng Panginoon ang buhay ng taong ito na lubos na nanampalataya sa Kanya at binuhos ang buong pagkatao niya upang malapitan man lang ang Diyos na dakilang manggagamot. At ang sabi ng Panginoon, peace, kapayapaan, because all our worries in life makes us miserable. How about this? How about that? What will happen to this? What will happen to that? It's all misery because of what we're going through.
But if you go to Jesus, He will give you peace in your heart. Worry no more. You are freed from your suffering, physically, emotionally, socially. Sabi niya, go home, be with your children and your husband, where you were separated for 12 years just because of your sickness. Wow! Ang ganda ng story. Mas maganda pa sa Korean novela na pinapanood mo. Gusto ba nating i-restore ng Diyos ang buong pagkatao natin? Surrender yourself to God. Have faith that you knew Him and He will make a way. He will heal you first so you can forgive yourself. So you can forgive the people around you and heal your pain, your anger that might have caused you along the way. And let God transform you to a person that is free from the worries and the pain of this life so that He will give you peace in your heart. Yung faith kasi, hindi po yan head knowledge lang. Dapat po yung faith, isinasapamuhay po natin yan. Kasi ang ibig sabihin po, hindi po ibig sabihin na marami tayong naatinan na seminar, na marami tayong naatinan na Bible study, automatic malago na tayo. It doesn't work that way. Hindi ibig sabihin, alam natin yung nangyari kay Jesus sa Bible, kilala na natin siya ng lubos. For example, itong si Jairus, isa siyang pastor, nag-serve siya sa temple. Pero yung karanungan niya about the Torah, marami, di ba? The law given to Moses, alam na alam niyan. Pero bakit medyo distinguishable yung kanyang faith dito? Tingnan niyo ito. Ano ang sabi niya? Lord, pumunta ka sa bahay ko, ipatong mo yung kamay mo. Bakit? Kasi, mapapansin natin na na-reduce ni Jairus yung ability ni God sa kaya niyang gawin. Because nakabase lang siya dun sa mga ginawa ni Jesus before na narinig niya at nakita niya. Hindi niya alam that hindi niya kayang i-box yung kakayanan ng Panginoon sa buhay niya. Anong ibig kong sabihin? Naalala niyo po ba ang Roman centurion? Lumapit din niya kay Jesus. At ang sabi niya, ito. Yan, basahin niyo na lang po. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparilsado, siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. At ano nga nangyari doon? Pinagaling ni Jesus? Hindi. Ang sabi dito, sumagot yung opisyal, ang sabi niya, Ginoo, yun pa yung tawag niya. Alam bakit Ginoo? Kasi hindi naman siya Jew, Roman, Gentile siya. So, yung way of addressing si Jesus, parang, Sir, okay? Kung Hudyo yun, Rabbi, ayan. Pero siya, Sir, ayan, Sir, hindi po ako karapat-dapat na puntahan nyo. Romano ako Pero naniniwala ako sa'yo. Kaya ang sabi niya, huwag po kayong pumunta sa bahay ko. Sabihin nyo lang po sa inyong salita na gagaling ang aking servant or katulong at siya ay gagaling. Ako ay nasa ilalim ng nakakataas na pinuno at may nasasakupan din ako. Sabi niya, kapag inutusan ko sila, pupunta sila. Pag sinabi kong halika, lalapit naman sila. Kapag sinabi kong aking alipin, gawin mo to, gagawin niya. Ibig sabihin, naiintindihan niya that the authority and the power of Jesus is more than His presence in that place, but only by His words, He can heal you and He can supply your need. At amazing, ang sabi dito ni Jesus, namangha siya in verse 10, nung marinig niya ang sinabi ng centurion na ito, at itong words, tandaan nyo, sabi sa magandang balita, Biblia, hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Buong Israel.
Samantalang ang dami nating story sa Bible ng faith. Pero this one, Jesus said, buong Israel. Because He understood the authority, the power of Jesus that is not limited in time and space. Hindi ba nga, kinreate ni God? Di ba? Yung mundo, ang sabi niya, let there be light, and there was light. Let there be expansions of the water, and there is. Sun, moon, and stars. We cannot limit the Lord of what He can do for us. In application, kapag binalik na ng Panginoon, pag binalik ka na, mali yan. Kapag binalik ka na ng Panginoon, buhay mo'y dapat magbigay lugod na sa Kanya sa lahat ng oras. Sana naiintindihan nyo. In conclusion, pubuelo lang ako. Mga kapatid, pag nararamdaman mo sa buhay mo na magulo na, pag nararamdaman mo na sobrang bigat na, pag nararamdaman mo na parang guguho na ang mundo mo, hindi mo na kailangan maghintay ng 12 years, katulad ng babaeng ito. Sign na yan para lumapit ka sa Panginoon. At hayaan mong tulungan Kanya. Huwag mong isipin, huwag mong isipin na kaya mong mag-isa yung problema mo dahil matalino o magaling ka. Kailangan mo ng Panginoon sa buhay mo. Hindi mo kayang mag-isa. Hindi kaya ng talino eh. Kailangan natin ng Diyos. Kasi kapag nakasadsad ka na sa lupa, doon mo ma-realize na hindi mo pala kaya. Hindi mo kayang buhatin o baguhin yung sitwasyon mo o mga tao sa paligid mo. Kailangan mo ng tulong ng Panginoon. Ilagay mo ang iyong malalim na pananampalataya sa Kanya. Huwag ka nang magdalawang isip dahil Siya ay tutugon. Una, pinapagaling ni Jesus ang lumalapit sa Kanya. Pinapahalaga ni Jesus ang nanampalataya sa Kanya. At pinanumbalik ni Jesus ang relasyon natin sa Kanya. Let me end with this story. Isang terribling sunog ang nangyari sa isang community. At yung bahay ng isang lalaki ay nadamay dito. Ang malungkot dito, naiwan ng kanyang anak na lalaki na 8 taong gulang sa loob ng bahay. At dahil sa bilis ng pangyayari, umakyat ang anak niya doon sa bubong. Sa bubong. At dali-daling umuwi ang ama galing sa trabaho at sumigaw, "Anak! Anak! Tumalong ka na! Sasaluhin kita!" Ngunit parang natatakot ang bata sa taas na kinalalagyan niya at sa apoy at sa usok sa paligid niya. Ang sabi niya, "Papa, parang hindi ko kaya. Hindi ko kaya." Ang sabi ng ama, "Anak, sige na please, tumalong ka na. Sasaluhin kita." Ngunit parang natatakot pa rin ang bata dahil sa usok, dahil sa apoy. At ang sabi ng tatay, "Bilisan mo anak, tumalong ka na." Ang sabi ng anak, Papa, natatakot ako. Parang hindi ko kaya, Papa. Hindi kasi kita makita. Masyadong makapal yung usok at malakas yung apoy." Umiiyak na sagot ng bata. Sumagot ang ama, ang sabi niya, "Anak, huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo ako makita, sasaluhin kita dahil nakikita kita.
Kitang-kita kita. Alam ko kung nasaan ka. Tumalon ng anak at nasalo ito ng ama. Mga kapatid, natatakot ka pa rin bang tumalon papunta sa Panginoon? Dahil nakikita mo yung mga problema sa paligid mo, mga balakid sa buhay mo. Tandaan mo, nakikita ka ng Panginoon. Alam niya yung pangailangan mo. Alam niya kung paano ka ililigtas. Manampalataya ka lamang sa Kanya ng buong buo at makikita mo ang kaligtasan at pagpapala niya sa buhay mo. Manalangin tayo. Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Kitang-kita namin, Panginoong Diyos, mula sa iyong salita kung gaano kakabuti, kung paano mo kami hinahanap, ikaw ay tumitigil upang pansinin ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, ang patuloy mong gabay sa aming buhay ang aming kailangan. At ang dalangin namin sa aming mga kapatid na nagdadalawang isip o nahihirapan na lumapit sa iyo, bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng matatag na pananampalataya upang sila ay makalapit. Ibigay ang buhay sa iyo at manampalataya sa iyo. Salamat sa kasiguraduhan mo, Panginoong Diyos, na ikaw ay Diyos na nagpapagaling sa lahat ng aming karamdaman. Kaya ang dalangin ko, Panginoong Diyos, ay patuloy mong pagalingin ang may mga karamdaman sa simbahang ito. Ikaw po ang manguna, magbigay ng lakas, talino at gabay sa amin. Panginoon, as you heal us physically, alam ko you will also heal us with our emotions, with our relationships, Panginoong Diyos, especially in our relationship with you. Kaya Lord, kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay desperate, Lord God, of you and your presence in our life. Meet us, O God. Meet us where we are. We offer our lives to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Tawagin ko yung misis ko, si Becca. Halika. At bibigay po tayo ng yung mic pa ba? Siya yung magtatawag dun sa anong tawag dito? Everybody's birthday. Sorry. Everybody's birthday. And ito po ginagawa natin every year. And we praise the Lord kasi may chance tayo talaga na give back sa Panginoon. Di ba? Yung birthday natin, usually tayo yung nakakatanggap. Ngayon tayo naman bibigay kay Jesus. So, ihandaan niyo po yung mga envelope at tutugtog yung happy birthday habang tinatawag namin kayo. We will call you by your birth month. Okay? Kung anong buwan po kayo ipinanganak. Ready na ba ang lahat? Hello, 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 hello. Ready na ba ang lahat? Ready na ba ang lahat? Yes, Okay. ready na. Ganito po ang gagawin natin. Dito po sa side na to ang pila. Tapos kayo po ay maghuhulog dito sa side na to. At paglabas ninyo, ay makakatanggap kayo ng Yay! cookies! Happy At birthday, pinapasalamatan everyone! natin si Ate Maricel na nag-bake ng cookies na ito. Yes! Ayan. Thank you for sharing yung cookies sa amin. Ayan. Okay. Wala bang mas masaya nga? Masaya naman eh. Okay. Tawagin na natin ang may birthday ng month ng January. Yan. Pwede na Yes! po kayong pumila. January! Let's go! January din ako. Lahat ng mga Enero. Saan ba? Ay, doon, Lahat dito. ng Dito, mga dito Enero. po. So, ikaw, January, number 1 ka. January. Yan. Next po, February.
Mga Feb Pebrero. February. Siyempre, susunod sa February, March. Tumayo na po ang my birthday ng month ng March. Marso. March. Happy birthday. March. Meron pa po ba? March? Ayan, meron pa. Mahabol pa ang mga Marso. May nagtataas ng kamay. Magre-recite ka ba rin? So, Okay, tawagin na natin ang month ng April. April! Oy, dami. April, let's go, April. Abril. Kaka-birthday lang ng mga yan. Tinan mo. Nakangiti pa eh. April eh. Dami pa ng April. Pati si Aisyan, kasama. May, tawagin na natin May! ang lahat na nagsiselebrate Mayo! ng kanilang birthday sa month magbe-birthday. ng May. Happy birthday si Janice. Birthday ngayon mismo. Happy birthday, Janice. May. Aba nga, daming May ha. May. Doon, Janice, hindi ka makakuha ng cookie. Dapat pa ganun. Yun yung cookies mo. Doon ka papunta. Ayan, syempre, meron pa ba? May? May. Punta tayo sa June. June, nasa ka, June? June. Oy, June. Oy, si Lion, June. June. Okay. Excited na oh, mga July. Okay, sige na nga, July. Woo! July. Ito ba? Dito. Ito ba? Hindi, tama ako. Dito po, dito. July. Ito July. Oh, daming kabatch, July. Ang dami mong ka-birthday. Oy, ito pa. Aha. Yan, July. August. Yan. Tawagin na natin August. ang month ng Si August. Jobit, si Kuya Raymond, happy birthday. Si Lordy. Okay. Abay, umikot pa si ano, ha? Parang marcha ng graduation. Happy Tawagin birthday. naman natin ang month kung saan lumalabas si Jose Marichan. September! Do you remember? Yes, September. September. Dito, September. Naligaw. Oh, September, ha? Ba, dami. Wow, ang haba ng pila ng September. Ang haba. Oh, mga September. September. No. Meron pa bang September, Maya? Wala pa. Habol pa ba? Okay, October. Ayan na, mga October. Yan. O, alalahanin yung birthday nila. October si Charm. Si ano. October si Lovely. Si Joshua. October. Si Liz. Ayun pa. Ayan, meron pa. Okay, meron pa po ba? Okay, November. Lang una, Sir Gideon. November. Na nakasalamin. Marami rin ang ano. Ang dami, November. Oy, si ate, oh. Aba si Bea, saka si Kuya Jet, si Cha. Yan, November. November. Nakamarka na kayo. Ibisitahin namin kayo sa birthday nyo. Ayan, last month. December! Lahat po ng nagbe-birthday. Oy, ito ng na yata yung December. pinakamarami. December, oh. Okay. December, sige ko, lalo na yan. December yan. Oy, si Ate Evelyn, Yan, December yan. Oy, si Olivia. Christmas Yung magka-birthday kayo ng nanay mo. Oy, si Sache. Okay, make sure na makakuha po kayo ng cookies. Okay? Samahan nyo lang po ako sa maiksing pananalangin, mga kapatid. Magpasalamat natin yung ating naibigay sa Panginoon. Manahimik po lang muna. Mamaya na po magchismisan. Manahimik po muna. Mamaya magchismisan.
Maraming salamat, Panginoon. At once a year, Lord, we can give on our part sa everybody's birthday for your ministry and the expansion, Lord, of your word here on earth. Dalangin namin, gagamitin mo ang pondong ito para mas marami pang kaluluwa ang maligtas, Panginoong Diyos, at makakilala sa iyo. Salamat po sa kakayanan na binigay mo sa amin para makapagbigay. At patuloy mo po kaming pagpalain sa gawain ito. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's all stand up. Praise the Lord. Messiah, my Savior, there is power in your name. You're my rock, my Redeemer. There is power in your name, Messiah, Messiah, my Savior. There is power in your name. Oh, you're my rock, my Redeemer. There is power in your name, in your name. You walk on the waters, you speak through the seas, you stand in the fire beside me. You roar like a lion, you bled as the lamb, you carry my healing in your hand. God, you walk on the waters, you speak to the sea, you stand in the fire beside me. You roar like a lion, you bled as the lamb, you carry my healing in your hands. Jesus, there is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. Tayo po ay manalangin. Dalangin namin, Panginoon, that our encounter with you here in the church will not just pass as we go home, Panginoon, pero dala-dala namin yung mensahe mo saan man kami pumunta. And will you remind us, O God, when times get tough and rough, we're able to go back and come to you as our Savior and Lord, our healer, our Father in heaven, who takes care of us. Lord, sa lahat ng mga may nararamdaman, inuulit ko, Panginoong Diyos, humingi kami ng kagalingan na nanggagaling sa iyo. Mga may sakit, Panginoong Diyos. Dalangin namin ang tatay ni Jovit, Panginoon. May cancer, Lord. We pray for him, O God. That you be with him. And more than the physical, Lord God, it's a spiritual healing that you will give him. I-guide mo ang kanyang pamilya at anak, Panginoong Diyos. Pinagdadaanan nila ito. Dalangin ko rin, Panginoong Diyos, ang iba pa na may nararamdaman, may sakit, Panginoong Diyos. Dalangin ko ang kagalingan na igagawad mo para sa kanila. Lord, patuloy mo kaming bigyan ng dahilan upang purihin ka sa araw-araw, Panginoon. Little joys, Panginoon Diyos, ng buhay namin because we know that you are a good God and you want to bless us and you want to experience abundant life with you, O God. Brothers and sisters in the Lord, receive the blessings of God this morning. May
says in the Word of God, "For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, or anything else in creation will be able to separate us from the love of God. In Christ Jesus our Lord, all the blessings be upon you in Jesus' name. Amen." You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, you changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because you pick me up, because you pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior. I thank God. Oh, I thank God. I thank God. Oh, I thank God. Magandang umaga, Impact Church. Tayo po ay pagpalain ng Panginoon. God bless everyone.